Boxing update. Laban ni Berhel Ortiz Jr. versus Israel Madrimov. Pag-usapan natin at ating i-breakdown mga katropa. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Mga katropa, unahin natin i-breakdown ang boxing statistics ni Israel Madrimov. Mayroon siyang boxing record na 10 wins, 7 of those wins coming by way of knockout, 1 loss, 1 draw. Yung talo niya, nakuha niya galing sa mga kamay ni Terence Crawford mga katropa. Si Israel Madrimov ay 30 years old pa lamang sa kasalukuyan, galing Uzbekistan ito mga katropa. Orthodox ang kanyang boxing stance, 5'8 ang adihap ang kanyang tangkad at mayroon itong sukat na 174 cm reach at mayroon din itong knockout ratio na 70% mga katropa. Yung huling tatlong laban nitong si Israel Madrimov ay kay Rafael Igbokwe at panalo si Israel Madrimov via 10th round unanimous decision. Nasundan kontra kay Magomed Kurbanov at impresibong panalo ni Israel Madrimov dito mga katropa. 5th round technical knockout yun mga katropa. Bago niya nakaharap itong napakagaling na si Terence Crawford mga katropa. Although natalo via 12 round unanimous decision sa laban na yun, si Israel Madrimov ay nagpakita naman ito ng kahangahangang galing at nagustuhan ng mga boxing fans sa buong mundo yung kanyang performance kontra sa isa sa pinakamagaling ngayon at nahahanay bilang pound for pound na si Terence Crawford mga katropa. Ngayon ay dito naman tayo sa boxing statistics ni Berhel Ortiz Jr. mga katropa. Mayroon itong napaka-impresibong professional boxing record na 22 wins, 21 of those wins coming by way of knockout. Wala pang talo itong si Berhel Ortiz Jr. mga katropa. Parehong lumalaban sa Super Welterweight Division. Hawak ni Berhel Ortiz ang WBC Interim Super Welterweight Champion. 26 years old pa sa kasalukuyan itong si Berhel Ortiz Jr. mga katropa. Orthodox din ang kanyang boxing stance. 5 foot 10 inches ang kanyang tangkad at mayroon itong sukat na 178 cm sa reach mga katropa. Mayroon itong taglay na 95.45% na knockout ratio mga katropa. Napakataas ng knockout ratio ni Berhel Ortiz mga katropa. Huling tatlong laban ni Berhel Ortiz Jr. ay kontra kina Frederick Lawson at panalo via first round technical knockout. Nasundan kay Thomas Delorme. First round knockout din yung panalo ni Berhel Ortiz at yung huli dito kay Serhiy Bohachuk mga katropa. No? Napakagandang laban na yun mga katropa kung napapanood ninyo. Panalo si Berhel Ortiz by 12 round majority decision mga katropa. Matibay din kasi yung si Serhiy Bohachuk mga katropa. Kaya ito ngayon, isa na namang mabigat na pagsubok sa professional boxing career nitong si Berhel Ortiz Jr. Isang napakagaling at napakatibay na kalaban itong si Israel Madrimov mga katropa. Hindi birong kalaban ito. Ngayon, umpisahan natin i-compare yung kanilang mga comparison mga katropa. Yung kanilang mga taglay na kanya-kanyang katangian mga katropa. Unahin natin yung power comparison ng dalawang fighter mga katropa. Sa power mga katropa, although mas lamang pagdating dito sa box rate mga katropa ay lamang itong si Berhel Ortiz Jr. Compare kay Israel Madrimov pagdating sa knockout ratio mga katropa, no? Pero yun nga, kapag nagbe-breakdown tayo, hindi tayo nagre-relay lang sa box rate pagdating sa knockout ratio, bagkos rinireview natin yung kanilang mga huling mga laban mga katropa at dito base sa ating pagre-review ay ibibigay natin na 50-50 lamang yung pagdating sa power comparison mga katropa. Sa kadahilan ng hindi rin naman ganun talaga kadihado itong si Israel Madrimov dito kay Berhel Ortiz mga katropa. Nakita naman natin yun, no, sa kanilang mga huling tatlong laban kahit lamang itong si Berhel Ortiz pagdating sa knockout ratio. Subalit kapag natapat naman sa napakatibay na katunggali katulad noon kay Serhiy Bohachuk at nag-survive hanggang 12 rounds mga katropa, no? Lalo na kapag mahigpit yung depensa. Pagdating naman kung i-compare natin si Serhiy Bohachuk at si Israel Madrimov ay magkaiba din yung estilo nitong dalawang mga katropa. At matibay din itong katunggali itong si Israel Madrimov mga katropa. So yun, pagdating sa power comparison para sa akin ay 50-50 ako dito mga katropa.
At dito tayo sa speed and footwork. Itong kasunod na key major factor mga katropa ay ito, importante din ito para sa dalawa mga katropa. At pagdating sa speed and footwork, yung hand speed mga katropa, no, unahin natin i-compare yung hand speed. Mas mabilis ng bahagya itong si Virgil Ortiz ay compare dito kay Israel Madrimov mga katropa, at mas volume, mas maramihan kapag bumabato ng mga suntok itong si Virgil Ortiz Jr. compare kay Israel Madrimov mga katropa. Although hindi naman din ganun kadihado pagdating talaga sa hand speed mga katropa, no. May mga kombinasyon mabilis din naman at may laman ito si Israel Madrimov. Kataon lang na medyo mas agresibo talaga yung estilo nitong si Virgil Ortiz compare kay Israel Madrimov mga katropa. Kaya yun, mas maramihan kapag bumabato. Kaya pagdating sa hand speed, mas nakakalamang itong si Virgil Ortiz. Subalit pagdating naman sa footwork mga katropa ay dito bumabawi naman itong si Israel Madrimov. Di hamak na mas magaling yung fundamentals pagdating sa footwork nitong si Israel Madrimov. Offbeat yung kanyang galawan mga katropa. Minsan, no, mayroon siyang mga awkward na mga galawan mga katropa na mahilig mag-feint, no? Maraming feint itong si Israel Madrimov mga katropa. Minsan nag-set up din siya ng mga bitag, mga traps, ano. At yun, para sa akin pagdating sa footwork, lumalamang itong si Israel Madrimov. Kaya pagdating sa speed and footwork, ibibigay ko pa rin na 50-50 lang dahil lumalamang sa hand speed itong si Virgil Ortiz. Pagdating naman sa footwork ay lumalamang itong si Israel Madrimov mga katropa. Pagdating dito sa endurance at durability mga katropa, no, parehong pasok pa sa prime itong dalawang fighter mga katropa. 26 years old itong si Virgil Ortiz Jr. at 30 years old na itong si Israel Madrimov. Pagdating naman sa kanilang physical statistics, no, lumalamang ng bahagya sa tangkad itong si Virgil Ortiz mga katropa. 5'10 ang kanyang tangkad, samantalang 5'8 and a half itong si Israel Madrimov. Pagdating naman sa reach, lamang ng 4 centimeters itong si Virgil Ortiz. So slight advantage lang, halos identical lang yan mga katropa. Hindi masyadong malaki yung agwat pagdating sa tangkad at sa reach mga katropa. Although yun, pagdating sa yun, no, kung sino yung mas nakakalamang sa endurance at durability, kung pagbabasihan ko talaga yung mga huling laban mga katropa, makikita naman natin pagka yung durability nitong si Virgil Ortiz kapag tinatamaan din mga katropa, may chance talaga na bibigay din mga katropa, no. Nakita naman natin yun kontra kay Serhiy Bohachok. Hindi lang talaga nabigyan ng magandang follow-up yung binabato ni Serhiy Bohachok sa kanilang laban na yun mga katropa. Dito din naman sa kanilang paparating laban kontra dito kay Israel Madrimov, itong si Israel Madrimov mga katropa, mautak din kasing lumalaban. Hindi ito basta-basta yung hindi ito reckless na boksingero mga katropa. At pagdating naman sa tibay, nakita natin yun mga katropa, yung chin matibay din, no. Kung nakita natin natamaan din solid kontra kay Terence Crawford mga katropa. At yun, mayroong tibay, may tibay din itong si Israel Madrimov mga katropa. Itong si Virgil Ortiz, no, nakita natin ng medyo mayroong weakness sa kanyang chin mga katropa. Yun, kapag tinamaan, nagkulang lang talaga sa follow-up si Serhiy Bohachok. At yun, madaling nakita natin may alog din talaga si Virgil Ortiz kapag natamaan sa chin mga katropa. Pagdating naman sa upper body, yung sa katawan ay matibay, paparihong may tibay sa pangangatawan itong dalawa mga katropa. Si Virgil Ortiz matibay din, ano, at ito rin si Israel Madrimov. Nakitaan natin yung mga banat ni Terence Crawford din sa katawan, no. Nakayanan din ni Israel Madrimov. So yun mga katropa, para sa akin ibibigay ko yung kaunting kalamangan ni Israel Madrimov pagdating sa endurance at durability. Ngayon mga katropa, pagdating sa pamamaraan ng pakikipaglaban, sino ba yung mas nakakalamang sa kanilang dalawa? Para sa akin mga katropa, ibibigay ko yung aking
opinion o aking obserbasyon dito, mas papabor ako sa pamamaraan ng pagkikipaglaban kung paano mag-adjust. Dito ako kay Israel Madrimov dito mga katropa, at alalahanin din natin sa online betting mga katropa, yamado si Beryl Ortiz dito mga katropa, dihado itong si Israel Madrimov mga katropa. Sa mga katropa na mahilig sa underdog, no, ito na ulit ang inyong pagkakataon. Magandang laban ito, hindi masyadong tagilid, no, hindi masyadong tagilid itong si tawag dito si Israel Madrimov mga katropa. 50-50 lang yung labanang ito mga katropa. Kaya kapag nag-umpisa na yung laban mga katropa, nakaka-excite na din itong abangan mga katropa, dahil sino kaya yung unang makakamali dito, yung aggressive style ni Beryl Ortiz. Kailangan talaga ni Beryl Ortiz ng medyo alerto lalo na sa mga unang round, dahil buo pa, solid pa yung lakas ng dalawa dito mga katropa. Mahirap kung sino yung makakamali. At sa panig naman dito ni Israel Madrimov, kapag ganong klaseng kondisyon at yung pamamaraan pa rin ni Israel Madrimov yung sa huling laban kontra kay Terence Crawford, ay napakagandang laban yun mga katropa, yung ating masasaksihan dito, yung matibay at mayroong napakataas na stamina, parihas mga katropa, magandang laban ito ngayon. Sa pagdating sa mga feints, mga adjustment, sa palagay ko mga katropa, mas maraming skills na taglay itong si Israel Madrimov, itong underdog mga katropa, pagdating sa laban na ito. At pagdating naman sa puso, yung pride, kung mayroong pride, mayroong tapang, at hindi rin naman matatawaran yung attitude, mayroon itong si Beryl Ortiz Jr. mga katropa. Kaya hindi talaga masyadong malayo yung agwat dito mga katropa, pagdating sa kanilang comparison. Pagdating naman sa mental conditioning, yung hindi ba madaling ma-discourage pagdating sa mismong laban, ay nakitaan din naman natin itong si Beryl Ortiz ng kahit na bumagsak mga katropa, may yung puso, yung pride talaga nandun. Napakagandang attitude yun bilang isang boksingero mga katropa, dahil hindi basta-basta tumatanggap na lang ng pagkatalo mga katropa, hindi basta-basta nayayanig, natatakot, napakatapang klaseng fighter itong si Beryl Ortiz. Ganon din naman itong kanyang kalaban na si Israel Madrimov, base sa huling laban kontra kay Terence Crawford. Napakagandang attitude din yung pinakita niya. Mahirap kalaban yung isang Terence Crawford mga katropa, napaka-sharp sa kanilang laban na yun sa gabi yun, pero nagpakita ng kakaibang tapang at diskarte itong si Israel Madrimov. At yun, parehong may pride din mga katropa, na ayaw hindi basta-basta tumatanggap ng pagkatalo. Kaya napakagandang abangan ang laban na ito mga katropa. Ngayon, final prediction, sino sa tingin ko yung lalabas na panalo sa paparating na labang ito? Para sa akin mga katropa, papabor ako dito sa underdog ngayon na si Israel Madrimov. Sa palagay ko mga katropa, posibleng may upset sa labang ito mga katropa, dahil yun nga, magaling na boksingero, counter puncher, magaling din na kapag siya yung nag-initiate ng unang opensa o magiging agresibo, magaling din itong si Israel Madrimov. At saka may tibay din mga katropa, kahit matamaan ay may tibay din, yung nga lang, siyempre hindi rin pwede na masyadong mataas yung kanyang tatanggaping mga power shot mga katropa. Sa palagay ko naman kaya i-handle ng dalawang boksingero yung kanilang mga power mga katropa, yung nga lang sa paisa-isa. Pero kapag maramihan na yung tatanggapin mga katropa, tsak may bibigay talaga dito sa kanila kapag nagkataon mga katropa. Ayun, para sa akin, yung final prediction ko, pipiliin kong mananalo by decision dito, ay papabor ako kay Israel Madrimov. Gusto kong manalo siya by decision para ma-upset yung resulta nitong laban na ito mga katropa. Kayo mga katropa, ano sa palagay ninyo yung magiging resulta ng kanilang laban?
At sino sa palagay ninyo yung mas nakakalamang? Paki-comment nyo na lang mga katropa. Hanggang dito na lamang.